Kita mo, hindi itinatanggi ng Biblia na masama ang kasalukuyang panahon. Huwag kang magulat. Kapag nakakita ka ng laganap na korupsyon, kapag may nakikita kang nagnanakaw, makasalanan talaga ang mundong ito. Pero may magandang balita tayo. Ang magandang balita ay dumating si Jesus upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. Ikaw ay dapat maging ilaw, ikaw ay dapat maging asin, ako ay dapat maging kakaiba. Ngayon magsisimula tayo ng bagong serye. Ang bagong serye ay tinatawag na Walang Ibang Ebanghelyo, isang pag-aaral sa aklat ng mga taga-Galasya. Bakit napakahalaga ng aklat ng mga taga-Galasya? Ang aklat ng mga taga-Galasya ay may 6 na kabanata. Ito ay talagang tinatawag na Ebanghelyo ng Biyaya. At ang pangunahing ideya ay ang Ebanghelyo ng Biyaya ay isang bagay na napakahalaga na kailangan mong maunawaan. Kaya sa unang 4 na kabanata, 1, 2, 3, 4. Ito ay tumatalakay sa doktrina. Kailangan mong malaman ang doktrina upang malaman mo ang iyong tungkulin. Kabanata 5 at 6. Napakahalaga ng aklat ng mga taga-Galasya dahil sasabihin nito sa iyo kung ano ang tunay na ebanghelyo at kung ano ang huwad na ebanghelyo. Ito ay pundasyon. Bakit mahalaga ang doktrina? Ipapaliwanag ko ang kahalagahan nito. Tandaan na ang paniniwala mo ay makakaapekto sa asal mo. Halimbawa, ano ang paniniwala mo tungkol sa Diyos? Kapag tinanong kita, ano ang pumapasok sa isip mo kapag iniisip mo ang Diyos? Sabihin mo nga, nag-iisip ka ba? Kita mo, isa kang teologo, gusto mo man o hindi? Ang tanong lang, mabuting teologo ka ba o masamang teologo? Anong ibig kong sabihin? Lahat kayo'y may paniniwala tungkol sa Diyos. Teologo ang ateista. Paano? Wala siyang paniniwala sa Diyos. May kanya-kanya kayong paniniwala sa Diyos. Maaaring hindi kayo naniniwala o ang iba'y naniniwala sa personal na Diyos ng Biblia na nagmamahal sa inyo o sa Diyos na gawa lang ng tao. Ang Diyos ay masyadong abala. Wala siyang oras para sa akin. Pero lahat kayo ay may pinaniniwalaan tungkol sa Diyos. Pag-isipan mo, ang iyong pinaniniwalaan ay makakaapekto sa iyong asal. Kaya, mga Ginoo at Ginang, gusto kong talakayin natin ang aklat ng Galasya sa paraang makakaapekto ito sa inyong buhay. Handa na ba kayo? Sige. Ang pamagat natin ngayon ay ito, huwag baluktutin ang Ebanghelyo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag baluktutin ang Ebanghelyo. Sige. Ano ang mensahe ngayon? Huwag baluktutin ang Ebanghelyo. Sa aking palagay, ang mensahe ng Ebanghelyo ay sadyang babaluktutin. May mga taong susubukang baluktutin ang Ebanghelyo. At pangalawa, hindi mo malalaman kung nabaluktot na ang Ebanghelyo kung hindi mo alam ang Ebanghelyo. Malinaw ba? Sige, tingnan natin ang Biblia. Sinimulan ni Pablo sa pagpapakilala ng kanyang autoridad. Basahin natin ng sabay-sabay. Si Pablo, isang apostol, hindi isinugo ng tao o sa pamamagitan ng sinumang tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ipapaliwanag ko, inilarawan ni Pablo ang sarili niya bilang isang apostol. Hindi isinugo ng tao o sa pamamagitan ng sinumang tao at sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, lahat sa mga iglesia ng Galasya. Gusto kong malaman ninyo na ito ay pangmaramihan. Kaya ang liham na ito ay hindi lang para sa isang simbahan. Para ito sa maraming simbahan, kabilang ang CCF. Alam mo ba yun? Kasama tayo dahil ito ay para sa mga simbahan. Noong panahon na yon, ito ay Galasya. Pero ngayon, ang simbahan ay nasa buong mundo na. Kaya ito ay mahalaga. Ipinapakilala lang ni Pablo ang liham sa mga taga-Galasya at ito ang sinabi niya, okay? Basahin ng lahat na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Pansinin ninyo, pinaikli ni Pablo
ang mabuting balita. Ipinakilala niya sa atin kung sino si Jesus. Balikan natin, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo para sa inyo. Ngayon, sino ang Panginoong Hesukristo? Nabasahin ng lahat, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Mga sumusunod na obserbasyon. Una, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. Alam nating lahat ang Juan 16, pero sinasabi rito na hindi lang ang Ama ang nagbigay kay Jesus. Si Jesus mismo ang kusang nag-alay ng sarili para sa atin. Bakit ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin? Pansinin ninyo ang talatang ito. Bakit? Upang tayo ay maligtas niya mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. Alam ninyo, hindi itinatanggi ng Biblia na ang panahon natin ngayon ay masama. Kaya mga Ginoo at ginang, huwag kayong magulat. Huwag kayong magtaka kapag nakikita ninyong laganap ang kasamaan sa ating paligid. Dapat kayong maging liwanag, dapat kayong hanapin. Dapat akong maging kakaiba. Ngunit ang mundong ito ngayon ay puno ng kasamaan. Huwag kayong magulat. Kapag nakikita ninyo ang katiwalian, kapag nakikita ninyo ang mga taong nagnanakaw, makasalanan ang lugar na ito. Ngunit may mabuting balita tayo. Ang mabuting balita ay dumating si Jesus upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. Naiisip mo ba na darating ang araw na lahat ng kasalanan ay mawawala? Alam mo ba iyon? Alam mo ba na darating ang araw na lahat ng tiwaling opisyal, lahat ng hindi tapat na tao, lahat ng makasalanan ay hahatulan? Alam mo ba iyon? Alam mo ba na lahat ng mga taong nanlamang sa iyo, nanakit sa iyo, at hindi mo kailangang maghiganti, ang Diyos ang maghihiganti, at sila ay magbabayad ng nararapat na parusa? Alam mo ba iyon? Oo o hindi? Sige, ano ang dapat mong gawin ngayon? Maari ko bang imungkahi, maging pinakamagandang halimbawa ka ni Kristo na maari mong maging at turuan mo ang mga tao kung paano magsisi? Ikwento mo sa kanila si Jesus. Sige, ano nga ba ang paksa natin ngayon? Huwag mong baluktutin ang Ebanghelyo. At sasabihin ko sa iyo mula sa Kabanata 1, mapapansin mo kung bakit hindi mo dapat baluktutin ang Ebanghelyo. Unang dahilan, ang tunay na Ebanghelyo ay hindi maaaring baguhin. Hindi mo ito mapapabuti pa. Hindi mo ito maaaring baguhin. Ang tunay na Ebanghelyo ay hindi maaaring baguhin. Pangalawa, ang tunay na Ebanghelyo ay mula sa Diyos, hindi mula sa tao. Pangatlo, ang tunay na Ebanghelyo ay may kapangyarihang magbago. At kaya nga, ano ang paksa natin ngayon? Lahat, huwag baluktutin ang Ebanghelyo. Pwede mo bang kausapin ang katabi mo? Sabihin mo sa katabi mo, huwag baluktutin ang Ebanghelyo. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng katabi mo? Paano ko naman binabaluktot? Hindi ko nga alam ang Ebanghelyo. Sige. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Namamangha ako na napakabilis ninyong tumalikod sa Kanya na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos para sa ibang Ebanghelyo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ni Pablo sa Tagalog? Ako ay nagugulat. Ako ay namamangha. Ako ay namangha. Ano pa? Oh, sapat na yan. Sinasabi ni Pablo, ako ay nagulat. Alam mo ba kung bakit nagulat si Pablo? Tandaan ninyo, ang aklat na ito ay naisulat noong mga 48 AD. Namatay si Jesus noong 33 AD. Sa wala pang 20 taon, binabaluktot na ng mga tao ang Ebanghelyo. Pag-isipan mo yan. Kung sa unang 20 taon pa lang ay binabago na ng mga tao ang Ebanghelyo, paano pa kaya ngayon? Ngayon, 2,000 taon na ang lumipas mula nang mamatay si Kristo. Sa tingin mo ba sinusubukan pa ring baguhin ng mga tao ang Ebanghelyo? Siyempre. At talagang kaya napakalaki ng kahalagahan ng aklat na ito sa panahon ngayon. Lalo na para sa iyo, para sa atin, lalo na dito sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, maraming tao ang nagsasalita tungkol sa Ebanghelyo, pero hindi naman nila alam kung ano ang tunay na Ebanghelyo. Tandaan, noong unang siglo pa lang, binabaluktot na ng mga tao ang Ebanghelyo.
Ngayon, 2,000 taon na ang lumipas. Kaya paano mo malalaman kung ano ang tunay na ebanghelyo? At pinupuri ko ang Diyos para sa Aklat ng Galasya. Ang Aklat ng Galasya, isinulat dahil may problema. At ang problema ay binabaluktot nila ang ebanghelyo. At ang Aklat ng Galasya ay isinulat upang ipagtanggol ang ebanghelyo. Gusto mong malaman ang ebanghelyo? Kailangan mong basahin ang Biblia? Kaya natin pinag-aaralan ang Biblia. Kung wala ang kasulatan, di mo malalaman ang tunay na ebanghelyo. Kaya sinasabi sa atin ni Pablo, namamangha ako. Napakabilis ninyong tumatalikod kay Jesus. Tingnan ninyo, kapag naniwala kayo sa ibang ebanghelyo, tinatalikuran ninyo si Jesus. Dahil ang ebanghelyo ay nagmula kay Jesus, na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Biyaya ni Kristo, iyan ang ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Para sa ibang ebanghelyo na sa totoo lang ay hindi naman talaga iba. May ilan lang na gumugulo sa inyo na gustong baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Sa madaling salita, buhay at aktibo si Satanas sa pagsubok na lituhin kayo. Iyan ang sinasabi ng Biblia. May mga taong nililito kayo. Ano ang matututuhan natin sa ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay hindi maaaring baguhin. Ang ebanghelyo ay walang hanggan. Wala itong petsa ng pagkapaso. Hindi kailangang pagandahin o dagdagan ang ebanghelyo. Sinasabi sa atin ng Biblia, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na taliwas sa ipinangaral namin, siya ay dapat sumpain. Alam mo ba ang kahulugan ng sumpain? Galing sa Griegong anathema, ito ay hatol sa impyerno. Napakaseryoso nito. Huwag mong subukang baguhin ang ebanghelyo, huwag mong subukang palitan ang ebanghelyo. At huwag kang maniwala sa maling ebanghelyo. Dahil ito ay anathema, hinatulan sa impyerno. Kahit kami, sino itong kami? Mga apostol. Walang apostol ang maaaring magbago o mag-ayos ng ebanghelyo. Makikita mo iyan sa Kabanata 2. O isang anghel mula sa langit. Gusto kong isipin ninyo na may anghel na lilitaw ngayon. Okay? Lilitaw. Kaya mo bang gamitin ang iyong imahinasyon? Kaya lumitaw ang anghel. At sinabi ng anghel, ito na ang bagong paraan para makapunta sa langit. Okay? Maniwala ka sa A, B, C, o kung ano paman. Kung narito ka at pinapanood ang anghel, maniniwala ka ba sa sinasabi ng anghel? Oo o hindi? Oo, kung hindi mo alam ang Biblia. Dahil mapapahanga ka, wow, ang anghel na ito. At ang anghel ay gagawa ng mga himala. At pagkatapos ay sasabihin ng anghel, ito ang daan patungo sa langit. Dapat kang maniwala sa halimbawa, okay? Maniniwala ka ba? Kasi hindi mo alam ang totoo. Madaling maniwala ang tao. Ako rin, madaling maniwala. Kahit anong himala, iniisip ng mga tao na galing sa Diyos. Alam mo ba kung bakit pumupunta ang mga tao sa rebultong ito? Bakit sila lumilipat ng relihiyon? Dahil lang sa mga himala. Ako ba ay isang himala? Pasensya na. Hindi porke may himala ay ibig sabihin galing na ito sa Diyos. Ang kamangmangan sa Biblia ay hindi dahilan o palusot. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang problema, karamihan sa atin ay hindi alam ang Biblia. Kaya kapag pumunta ka sa alinmang CCF satellite, hinihiling namin sa iyo, pakiusap, basahin mo ang Biblia. Hindi tulad ng ibang mga simbahan, ayaw nilang basahin mo ang Biblia. Sinasabi nila, kami lang ang pwedeng magpaliwanag ng Biblia para sa iyo, pero huwag mong basahin. Talagang mali na mali yun. Hindi ako natatakot sabihin sa inyo, pag-aralan ninyo ang Biblia, matutong magbasa ng Biblia, gaya ng ginagawa ko ngayon, kabanata kada kabanata. Mahirap magkamali kung binabasa mo ang Biblia ayon sa konteksto, batay sa bawat kabanata. Ngayon, tingnan ninyo ang talatang ito. Basahin natin ng sabay-sabay. Handa na? Sige. Ngunit kahit kami, alinmang apostol o isang anghel mula sa langit ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na salungat
sa ipinangaral na namin sa inyo. Sa madaling salita, na ipangaral na ang Ebanghelyo, ngunit hindi mo ito maaaring baguhin. Paulit-ulit ang Biblia. Tingnan ninyo ang susunod na talata. Gaya ng sinabi na namin noon, sinabi ko na noon, inuulit ko. Lahat, kung may sino mang nangangaral sa inyo ng Ebanghelyo na salungat sa tinanggap ninyo, siya ay dapat isumpa at maparusahan sa impyerno. Napakaseryoso nito. At iyan ang dahilan kung bakit naisulat ang aklat ng Galacia. Alam niyo ba kung paano nila tinangkang baguhin ang Ebanghelyo? Gusto niyo bang malaman ang konteksto? Bibigyan ko kayo ng paunang paliwanag. Malalaman ninyo iyan sa Kabanata 2, 3, 4, 5. Sige, pero bibigyan ko kayo ng paunang paliwanag. Sinasabi ng kasaysayan sa Gawa 15, ganito nila sinubukang baluktutin ang Ebanghelyo. Noong panahon ni Jesus, may ilang lalaki na bumaba mula sa Judea at nagsimulang magturo na maliban kung kayo ay tuli-ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Kita nyo, sinasabi nila na hindi sapat ang maniwala kay Jesus. Kailangan ninyong sumali sa aming relihiyon, ang Judaismo. Magpatuloy kayo. Pagkatapos noon, makakapasok ka sa langit. May ilan sa mga Pariseo na naniwala ang tumayo. Naniniwala sila kay Jesus. Sila ay nagbagong loob. Ngunit gusto pa rin nilang magdagdag. Kailangan daw na tuliin sila at turuang sundin ang lahat ng mga batas ni Moises. Naiintindihan niyo ba ang pinagmulan? Hindi raw sapat ang maniwala kay Jesus. Kailangan mo pang magdagdag. Sino man ang magsabi sa iyo na ang paraan para makapunta sa langit ay maniwala kay Jesus plus sumali. Halimbawa, plus may idadagdag pa, sumali sa aming simbahan, sumali sa grupong ito. Ang mga iyan ay pagdadagdag, hindi iyan ang tunay na Ebanghelyo. Kaya dapat maging maingat kayong lahat. Mas mabuti pang malaman ninyo ang Ebanghelyo. Sa Biblia, Galacia Kabanata 2, bibigyan ko kayo ng paunang kaalaman, okay? Paunang pag-aaral. Tingnan ninyo kung paano ipinaliwanag ni Pablo ang Ebanghelyo. Basahin nating lahat. Gayunpaman, nalalaman na ang tao ay hindi pinapawalang sala sa gawa ng batas, kundi sa pananalig kay Kristo Jesus. Nampalataya tayo kay Kristo upang mapawalang sala sa pananampalataya sa Kanya, hindi sa gawa ng kautusan. Sapagat sa gawa ng kautusan, walang taong mapapawalang sala. Pansinin, ang salitang mapawalang sala ay 3 beses inulit. Ano ang ibig sabihin ng salitang mapawalang sala? Isa itong legal na salita. Isa itong legal na termino. Ipinapahayag kang walang sala. Parang hindi ka nagkasala. Sinasabi ng Biblia na tayo ay mga makasalanan. Ngunit kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, sinasabi ng Diyos, ipinapahayag kitang ano? Hindi na ikaw ay may sala dahil ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. Iyan ang ibig sabihin ng salitang pagpapawalang sala. Paano ka mapapawalang sala? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Napakalinaw, tayo ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Ang mga gawa ng kautusan ay nangangahulugan lamang ng 10 utos. Ngayon, huwag kayong malito. Ako ay naligtas upang magkaroon ako ng kapangyarihang sundin ang 10 utos. Ngunit hindi ako nakamit ang kaligtasan dahil lamang sa pagsunod ko sa 10 utos. Nais kong uulitin muli ito sa inyo. Iniligtas ako ni Jesus upang sundin ko ang kautusan. Ngunit hindi ko sinusunod ang kautusan upang maligtas. Dahil sa pagsunod sa kautusan, walang sino man ang maliligtas. Bakit? Dahil ikaw at ako ay lubos na walang kakayahang sundin ang 10 utos. Dahil sinasabi ng Biblia na kung mabigo ka sa isa sa mga utos, nagkasala ka na sa lahat. Sa unang utos pa lang, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Sabi ng Diyos, mahalin siya ng buong puso't isip. Tanong ko lang, sino sa inyo ang walang Diyos-Diyosan? Na minamahal mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. Sabit na, marami pang mga utos.
Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magnanakaw. Ngayon, itanong ko lang, nagsinungaling ka na ba? Nagnakaw ka na ba? Welcome to the club. Lahat tayo'y makasalanan. Sabihan mo ang katabi mo, makasalanan ka. Kailangan mo ang ebanghelyo. Alam mo ba kung bakit? Kailangan mo si Jesus. Kaya hindi nakapagtataka na sinabi ni Pablo, hindi ko pinawawalang bisa ang biyaya ng Diyos. Kung ang katuwiran ay dumarating sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Sabi sa Biblia, kung langit ay sa pagsunod sa batas, walang saysay ang kamatayan ni Kristo. Hindi lang walang saysay, kundi walang kabuluhan. Walang silbi. Kung makakapunta ka sa langit sa pamamagitan ng relihiyon, sa pagsunod sa kautusan, bakit mo pa kailangan si Kristo? Kaya mahalaga ang ebanghelyo. Huwag mong baluktutin ang ebanghelyo. Hindi ko pinawawalang bisa ang biyaya ng Diyos. Kung ang katuwiran ay dumarating sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Kaya kaibigan, nauunawaan mo ba ang ebanghelyo? Oo o hindi. Ipaliwanag ko pa ng kaunti. Bakit hindi natin dapat baluktutin ang ebanghelyo? Bakit? Ano ang paksa natin ngayon? Huwag mong baluktutin ang ebanghelyo. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo siya sa mata. Huwag mong baluktutin ang ebanghelyo. Bakit? Una, ang ebanghelyo hindi maaaring baguhin. Sinasabi ko sa inyo, ang ebanghelyo ay hindi maaaring baguhin. Ang tunay na ebanghelyo ay mula sa Diyos. At ang tunay na ebanghelyo ay may kapangyarihan. Pero tandaan mo lang ang isang mahalagang ideya. Huwag mong baluktutin ang ebanghelyo. Alam mo, ipinagpatuloy ni Pablo. Sabi niya, ngayon ba ay hinahangad ko ang pabor ng tao o ng Diyos? Sinisikap ko bang bigyang lugod ang tao? Kung sinusubukan ko pa ring bigyang lugod ang tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sinasabi ni Pablo, bakit ko ipagtatanggol ang ebanghelyo? Kung gusto kong mapasaya ang lahat, hindi ko ipagtatanggol ang ebanghelyo. Maniwala ka sa gusto mong paniwalaan. Pero sabi ni Pablo, ako ay lingkod ni Kristo. Ipagtatanggol ko ang ebanghelyo. Paano niya ipinagtanggol ang ebanghelyo? Tandaan, ang ebanghelyo ay hindi maaaring baguhin. Sabi niya, napakaseryoso ko sa pagsisikap na bigyang lugod ang Diyos dahil ang ebanghelyo ay mula sa Diyos, hindi mula sa tao. Basahin natin. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, lahat kayo, na ang ebanghelyong ipinangaral ko ay hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro ito sa akin, kundi tinanggap ko ito sa pamamagitan ng isang pahayag mula kay Hesukristo. Napakalinaw ni Pablo. Napakaliwanag ng kanyang sinabi. Sinasabi ni Pablo na ang ebanghelyo, siya nga pala, ano ang ebanghelyo? Ang salitang ebanghelyo ay mula sa salitang Griego na ebanghelyo. Nagmula ito sa salitang ugat na ewanghelyo, ang eu, na katulad sa salitang eulogy. Kaya kapag may eulogy, ang eu ay nangangahulugang mabuti. Ebanghelyo, mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Namatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan upang iligtas tayo. Mabuting balita ba yon? Oh, sige. Sinasabi niya na ang mabuting balitang yon ay hindi nagmula sa tao. Sa madaling salita, nais ng Diyos na may malaman ka. Ang ebanghelyo na iyong pinakikinggan ngayon ay hindi kailanman resulta ng isang pagpupulong ng mga matatalinong tao na nagpasya. Gumawa tayo ng bagong relihiyon. At ano ang magiging pinakamahusay na relihiyon? Mag-imbento tayo na may isang ipapanganak mula sa isang birhen at ang taong iyon ay kakatawan sa Diyos. Ang Diyos ay magiging tao at siya ay magdurusa, mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Yan, kaibigan, ay hindi imbensyon ng tao dahil napaka-imposibleng paniwalaan. Isipin mo paano ka makakalikha ng relihiyon na ang Diyos ay naging tao upang mamatay para sa iyo at para sa akin. Ang ganong biyaya ay hindi ka panipaniwala maliban kung ito ay mula sa Diyos. Amen? Kaya magpatuloy tayong magbasa. Hindi ko ito natanggap mula sa mga tao.
Pansinin ninyo ang susunod na talata. Narinig ninyo ang dati kong pamumuhay sa Hudaismo, kung paano ko inuusig ang iglesia ng Diyos. Labis-labis at sinikap ko itong wasakin. Umusad ako sa Hudaismo ng higit pa sa marami sa aking mga kapanahon, sa aking mga kababayan, dahil mas masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Ngayon ay nagbibigay si Pablo ng isang simpleng patotoo. Sabi ni Pablo, noong araw ako ay lubos na kasangkot sa Hudaismo. At ano ang ginawa ko? Inusig ko ang iglesia ng Diyos. Hinabol ko ang mga tao. Kinamuhian ko ang mga Kristiyano. Umusad ako sa aking relihiyon, ang Hudaismo. Ako ay lubos na naging masigasig para sa mga sinaunang tradisyon ng aking mga ninuno. Pwede ba kitang sabihan ng isang bagay? Bago ako lumapit kay Kristo, sobrang mahal ko ang aking tradisyon dahil sumali ako sa isang relihiyon noong ako'y bata pa dito sa bansa natin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang tradisyon. Mahal ko ang aking tradisyon. Galit ako noon sa mga born-again Christian dahil mahal ko ang aking relihiyon. Nakaka-relate ako kay Apostol Pablo. Sabi ni Pablo, ako ay masigasig para sa aking mga tradisyon. Pero may nangyari kay Pablo. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanya? Nang ang Diyos na humirang sa akin mula pa sa sinapupunan ng aking ina, ay tumawag sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at nalugod na ihayag ang kanyang anak sa akin upang maipangaral ko siya sa mga hentil, hindi ako agad kumonsulta sa laman at dugo. Ito ang sinasabi ni Pablo. Sinasabi ni Pablo, ako ay napakasigasig para sa aking tradisyon, para sa aking relihiyon. At pagkatapos may nangyari, itinalaga ako ng Diyos mula pa sa sinapupunan ng aking ina. Kailangan ninyong malaman ang isang bagay tungkol sa teolohiya. Kayong lahat ay hindi produkto ng pagkakataon. Kayong lahat ay itinakda na ng Diyos bago pa man kayo ipanganak. Kayong lahat, hindi kayo narito dahil sa aksidente. Bago pa man kayo ipanganak, alam na kayo ng Diyos. Hindi kayo kailanman produkto ng aksidente. Ngunit may ginawa ang Diyos sa buhay ni Pablo na magitan ng Diyos. Sa daan patungong Damasco, nagpakita ang Diyos kay Pablo, isang napakaliwanag na liwanag. Napakaliwanag nito. Ayon sa Biblia, lahat ay natumba, kabilang si Pablo. At pagkatapos ay sinabi ni Pablo, Panginoon, sino po kayo? At saka may narinig na tinig. Sinabi ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. At pagkatapos ay sinabi ni Pablo, Panginoon, ano ang gusto ninyong ipagawa sa akin? Nang makilala ni Pablo si Jesus, tinanong niya ang tamang tanong, ano ang gusto ninyong ipagawa sa akin? At ito mismo ang nangyari sa kanya. Nang himasok ang Diyos, ipinahayag niya ang kanyang anak na si Jesus kay Apostol Pablo at sinabi niya kay Pablo, gusto kong ipangaral mo ang Ebanghelyo at alam mo ba kung ano ang ginawa ni Pablo? Kung babasahin mo ang aklat ng mga gawa, sumunod siya. Hindi ako pumunta sa Jerusalem sa mga apostol na nauna sa akin. Pumunta ako sa Arabia at bumalik muli sa Damasco. Pagkalipas ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makilala si Cephas. Sino si Cephas? Si Pedro. Ang Griegong pangalan ni Pedro ay Kephas, o pangalan niya sa Hebreo, at nanatili siya roon ng 15 araw. Kaya sinabi sa atin ni Pablo, nang makatagpo niya si Jesus, pumunta siya sa isang pribadong pagninilay sa Arabia kung saan tinuruan siya ni Jesus ng Biblia. Isang personal na aralin, harapan. Pagkatapos ay sinabi ni Pablo, nagbalik ako sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol. Ayos ba? Ngayon, nang pumunta siya sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol, wala akong nakita ni isa man sa mga apostol maliban kay Santiago, ang kapatid ng Panginoon. Hindi alam ng mga tao na noong namatay at muling nabuhay si Jesus, hindi naniwala sa kanya ang kanyang mga kapatid.
May mga kapatid na lalaki at babae si Jesus, ngunit muli niya silang nakatagpo. Pumunta siya upang makipagkita kay Santiago. Kaya si Santiago ay kapatid ni Jesus na naging Kristiyano na sumulat ng aklat ni Santiago. Sabi ni Pablo, nakilala ko ang mga apostol pati na ang kapatid ng Panginoon. Ngayon sa aking isinusulat, sinisiguro ko sa inyo sa harap ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pumunta ako sa mga rehiyon ng Syria at Cilicia. Ano ang sinasabi ni Pablo? Sinasabi ni Pablo, ang ebanghelyong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mula mismo sa akin. Ito ay mula sa Diyos. Ngunit pumunta ako sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol, upang makipagkita sa kapatid ng Panginoon. Pwede bang malaman ang pinag-uusapan nila? Gamitin mo ang imahinasyon mo. Pumunta si Pablo sa Jerusalem para makipagkita kina Pedro at sa kapatid ng Panginoon. Hulaan mo kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kumusta ang iyong imahinasyon? Alam mo, malawak ang aking imahinasyon. Alam mo, kung ako si Pablo, tatanungin ko si Pedro. Pedro, maari mo bang sabihin sa akin kung totoo nga bang naghati-hati si Jesus ng mga tinapay na ginawa? 5 tinapay, 2 isda. Nandoon ka ba talaga, Pedro? Naglakad ka ba sa ibabaw ng tubig? Pedro, totoo bang binuhay ng Panginoong Jesus ang mga patay? Sa madaling salita, magiging mausisa ako, tapos kakausapin ko si Santiago. Santiago, kumusta si Jesus nung siya ay teenager? Grabe. Ano ang ginagawa ni Jesus? Naglaro ba kayo ng Jolene? Hindi ko alam. Pero naiintindihan mo ba? Pero hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila, okay? Pero ito ang punto. Inihayag ni Jesus ang ebanghelyo. Ano ba ang ebanghelyong inihayag kay Pablo? Handa na ba kayo? Sige. Ito ang isinulat niya sa aklat ng unang Korinto. Basahin natin ng sabay-sabay. Ngayon, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo. Kaya gusto niyang ipaalala sa kanila ngayon ang ebanghelyo, ang tunay na ebanghelyo. Ito ang ipinangaral ko sa inyo, na inyo ring tinanggap. At dito kayo ay matatag na nanindigan. Kaya ano ang ebanghelyo? Sa pamamagitan ng ebanghelyong ito, kayo ay naliligtas. Kaya sinasabi ni Pablo na ang ebanghelyong ito ang magliligtas sa inyo. Ang tanong, ano ba ang ebanghelyong ito? Bago ko sabihin, ituloy muna natin ang pagbabasa. Kung matibay ninyong panghahawakan ang salitang ipinangaral sa inyo, kung hindi, kayo ay sumampalataya ng walang kabuluhan, kaya ano ang salitang ipinangaral? Basahin ang susunod. Ang tinanggap ko ay siya ko ring ipinasa sa inyo. Ang sinasabi niya, ang tinanggap ko mula sa Diyos ay ipinapasa ko ngayon sa inyo. Ano ang tinanggap niya? At higit sa lahat, ito ang pinakaimportante. Maraming bagay ang tinanggap ni Pablo mula sa Diyos, pero ipapasa ko sa inyo ang pinakamahalaga. Pinakamahalaga. Sa sinaunang wikang Griego, protos, na ang ibig sabihin ay ang una. Ano ang pinakamahalaga? Ito ang pinakamahalaga. Sabay-sabay nating basahin ang nakasulat na si Kristo Jesus ay tunay na namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa banal na kasulatan. Yan ang pinakamahalaga. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Siya ay inilibing. Siya ay muling binuhay. Sa 3 araw ayon sa kasulatan. Kaya kaibigan, ano ang ebanghelyo? Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing bilang patunay na siya ay namatay at siya ay muling binuhay. Ang muling pagkabuhay ay bahagi ng ebanghelyo. Bakit napakahalaga ng muling pagkabuhay? Para ipakita sa inyo ang diin sa muling pagkabuhay, sinabi ni Pablo, siya ay nagpakita kay Kepas. Pagkatapos ay sa 12 ang ebidensya ng muling pagkabuhay. Pagkatapos noon, siya ay nagpakita sa mahigit 500 tao ng sabay-sabay. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan ay pumanaw na. Sabi ni Pablo, kung duda kayo, tanungin ang 500 saksi, buhay pa ang karamihan sa kanila. Tanungin ninyo sila tungkol sa muling nabuhay na Kristo. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, ang kapatid ni Jesus.
pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa huli, sa isang ipinanganak na tila wala sa panahon, siya ay nagpakita rin sa akin. Ngayon, bakit napakahalaga ng muling pagkabuhay? Mga Ginoo at Ginang, kailangan ninyong malaman kung bakit kasama sa Ebanghelyo ang muling pagkabuhay. Hayaan ninyong ibuod ko. Ano ang Ebanghelyo? Ito ang magliligtas sa inyo kung maniniwala kayong si Hesukristo ay namatay sa krus para sa inyong mga kasalanan at siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Iyan, kaibigan, ang mabuting balita. Si Kristo ay namatay para sa aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay. Bakit mahalaga ang muling pagkabuhay? Una, pinapatunayan nito na si Jesus ay siya nga kung sino ang kanyang inaangkin na siya. Walang ibang pinuno ng relihiyon sa mundo, kabilang sina Buddha, Muhammad at marami pang iba, ang nagsabing sila ay anak ng Diyos o nagsabing sila ay Diyos. Si Jesus lamang. Pangalawa, si Jesus lamang ang nagsabing kaya niyang patawarin ang iyong mga kasalanan. Si Jesus lamang ang nag-angkin na kung maniniwala ka sa Kanya, mapupunta ka sa langit. Maraming kamangha-manghang pahayag si Jesus. Kung walang muling pagkabuhay, hindi mo kailangang maniwala. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit sabi ni Jesus, bilang patunay, mamamatay at mabubuhay akong muli sa ikatlong araw. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang kamatayan. Ipinahayag niya ang kanyang muling pagkabuhay. Pinapatunayan nito ang mensahe ng Ebanghelyo. Tinitiyak nito ang ating kapatawaran. Pinapaniwala tayo nito na may buhay matapos mamatay. Ang pagbangon ni Kristo ay nagpapatunay na ang kamatayan ay di ang wakas. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Pinapatunayan nito na ang ating pananampalataya ay nakabatay sa kasaysayan at hindi sa alamat. Excited ka ba na si Jesus ay namatay at muling nabuhay? Kaya naman ang tanong ay oo o hindi. Kaya ang mensahe ng ating Ebanghelyo ay nakaugat sa isang napakatibay na patunay na si Jesus ang anak ng Diyos. Siya ay namatay at muling nabuhay. Buhay pa siya. Amen? Sige, kaibigan. Dahil sa muling pagkabuhay, makakasiguro ka ba na mapupunta ka sa langit? Dahil sa muling pagkabuhay, kaya mo bang paniwalaan ang kanyang mga pangako na patatawarin niya ang iyong mga kasalanan? Oo o hindi? Sige. Sino ang pinakamadalas magsalita tungkol sa langit? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating tagapagligtas. Gusto mo bang malaman kung sino ang pinakamaraming nagsalita sa atin tungkol sa impyerno? Si Jesus. Gusto mo bang malaman kung sino ang nagsabi sa atin na balang araw ay hahatulan ka? Si Jesus. Kaya huwag mong gawing biro ang Kristyanismo. Dapat mong seryosohin ang mga sinabi ni Jesus. Bakit mo sa tingin ipinapangaral ko ang Ebanghelyo? Kaya naman talagang sineseryoso ko ang bawat salita ni Jesus. Pwede ko bang sabihin sa iyo ang Ebanghelyo sa buod? Sige, ang tunay na Ebanghelyo. Ligtas kayo sa biyaya dahil sa pananampalataya, di mula sa inyo. Kaloob ito ng Diyos, hindi sa gawa para walang magyabang. Suriin natin. Sapagkat sa biyaya, ano ang kahulugan ng biyaya? Ay nangangahulugan ng isang bagay na hindi mo karapat-dapat. Sa English, grace. Sa wikang Chino, ang tawag ay entian. Sa Espanyol naman, ito ay gracia. Sa wikang Tagalog, ito ay biyaya. Ano pa ang gusto ninyo? Japanese. Hindi ko na ito kaya. Lahat ng ito ay dahil sa biyaya. Isang bagay na sa totoo lang ay hindi mo naman karapat-dapat. Isaksak mo na sa isip mo ngayon. Hindi mo karapat-dapat ang isang bagay, kaya tinatawag itong biyaya. Kung karapat-dapat ka sa isang bagay, tawag doon ay gantimpala. Kung karapat-dapat ka sa isang bagay, tawag doon ay sweldo. Tawag doon ay sahod. Pero ang kaligtasan ay dahil sa biyaya, di mo to pagkakakitaan kailanman. Di mo to hakot, makasalanan ako. Ito ay dahil lamang sa biyaya. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay nangaligtas. Ano ang ibig sabihin ng kayo ay naligtas? Anong klaseng gramatika yon? Iyon ay isang bagay na sigurado.
Ito ay perfect tense. May mga nagsasabing, Peter, di tiyak ang pagpunta sa langit. Bakit? Dahil di mo kilala ang kapangyarihan ng muling nabuhay na Kristo. Namatay si Jesus para sa iyong kasalanan at pinatawad ka na. Naniniwala ako. Ikaw, nananalig ka ba sa kanyang pangako? Sige, iyan ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyan ang kulang. Hindi mo alam ang pananampalataya. Hindi ito damdamin, kundi tiwala sa pangako ni Jesus. Iyan ang pananampalatayang di damdamin, di mula sa inyo, kundi kaloob ng Diyos. Alam mo ba na kahit ang pananampalataya ay isang kaloob, ang kaligtasan ay isang kaloob. Ang biyaya ay isang kaloob. Lahat ay kaloob. Pansinin mo, hindi ito dahil sa gawa, kaya walang pwedeng magmalaki. Kaya kaibigan, may 3 akong equation na kailangan mong pagpilian. Ito ang mga titik na A, B, and C. Ano nga ba ang tamang pamamaraan na ipinapakita sa Biblia? Kung paano tayo makakarating sa langit. Una, ilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus at ikaw ay maliligtas. Pangalawa, ilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus plus mabubuting gawa. Saka ka makakarating sa langit. Pangatlo, sumampalataya kay Jesus para maligtas. At dahil ikaw ay ligtas na, magkakaroon ka ng mabubuting gawa. Hindi pa ako tapos. Ilan sa inyo ang magsasabing, Hoy, itaas ang kamay mo. Hoy? Ilan sa inyo ang pipili ng B? Grabe. Wow. 1, 2, 3. Okay. Ilan sa inyo ang pipili ng C? Itaas ang kamay. Okay, C. Alam niyo kung bakit. Ang pananampalataya kay Jesus ay katumbas ng kaligtasan na nagre-resulta sa pagbabago ng buhay, mabubuting gawa. Ano ang ibig nating sabihin sa huwad? Ebanghelyo. Huwad na ebanghelyo? May pananampalataya ka kay Jesus plus ano pa? Plus pagtutuli. Iyan ay huwad na ebanghelyo. Hindi ko alam kung ano ang idinadagdag mo. Dapat manampalataya kay Jesus at sa mga dagdag mo. Tandaan, ang mabubuting gawa ay hindi nagliligtas sa iyo. Dahil ligtas ka na, kaya ka may mabubuting gawa. Kaya huwag malito. Ngunit ang kaligtasan na walang mabubuting gawa ay isang bagay na hindi matatagpuan sa Biblia. Ano ang tunay na ebanghelyo? Ito ay kaligtasan sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Kaligtasan sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Baluktot na ebanghelyo, kaligtasan sa pananampalataya kay Kristo plus mabubuting gawa. Ano man ang idinadagdag mo, iyon ay pagbaluktot. Sapat na ang natapos na gawa ni Kristo. Nang namatay si Kristo sa krus, nabayaran ang lahat ng iyong mga kasalanan. Sa baluktot na ebanghelyo, hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Kailangan mong magdagdag. Kailangan mo ng pagsisikap ng tao. Ang tunay na ebanghelyo ay nagbabago. Walang pagbabago. Ang tunay na ebanghelyo ay nakasentro kay Kristo. Ang maling ebanghelyo, baluktot na ebanghelyo ay nakasentro sa tao. Legalismo. Ano ang tunay na ebanghelyo? Namatay si Jesus sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Amen? Sige po, maraming salamat. Huli, huwag baluktutin ang ebanghelyo. Alam mo kung bakit? Ang tunay na ebanghelyo ay magbabago. Kapag binago mo ito, nawawala ang kapangyarihan nito. Kaya huwag mo itong baluktutin. Hindi ako nahihiya sa ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat naniniwala. Una sa mga Hudyo, pagkatapos sa mga Griego. Alam mo ba ang konteksto ng talatang ito? Sabi ni Pablo, hindi ako nahihiya. Ako ay hindi nahihiya. Hindi ako nahihiyang pag-usapan ang ebanghelyo na bago ang kanyang buhay. Mga Ginoo at ginang, paano ko malalaman na naranasan mo ang tunay na ebanghelyo? Ano ang ebidensya na naunawaan mo ang tunay na ebanghelyo? Mag-isip, ibulong mo sa katabi mo.
Bigyan mo ako ng isang ebidensya na naunawaan at naranasan mo ang tunay na ebanghelyo. Ibulong mo. Kung sasabihin mong dahil umaattend ako sa CCF, pasensya na, marami ring peke ang umaattend sa CCF. Ano ang ebidensya? Narito ang ebidensya. Tingnan mo si Pablo. Ako ay may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa mga marurunong at sa mga mangmang. Sinasabi ni Pablo, ako ay may pananagutan. Sa aking bahagi, sabik akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyo rin na nasa Roma. Mga kapatid, hindi ko kailanman ikinahihiya ang dakilang ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Alam mo, may tatlong saloobin si Pablo tungkol sa ebanghelyo. Una, ako ay may pananagutan na ipangaral ang ebanghelyo dahil sa kanyang karanasan. May obligasyon akong magbahagi. Pangalawa, sabi ni Pablo, ako ay sabik. Talagang sabik akong mangaral. Hindi lang basta obligasyon, ako ay sabik. Sa totoo lang, palagi akong sabik na ipangaral ang ebanghelyo at para sa panghuli, hindi ko talaga nararamdaman ang hiya. Ikaw, kumusta naman ang pakiramdam mo? Nahihiya ka ba? O hindi ka nahihiya? Sabik ka ba? Iyan ang patunay ng isang taong tunay na nakaranas ng ebanghelyo. Sa ating pagtatapos, sabi ni Pablo na hindi pa siya personal na kilala sa mukha ng mga iglesia sa Judea. Hindi nila ako kilala. Pero patuloy lang nilang naririnig. Basahin ang lahat. Siya na dating umuusig sa atin ay ngayon ay nangangaral ng pananampalatayang dati niyang sinubukang wasakin. At niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa kanyang buhay. Ang tanong ko sa iyo ay ito. Kapag tinitingnan ka ng mga tao, pinararangalan ba nila ang Diyos? Sinasabi ba nila, wow, binago ng Diyos ang buhay niya? Kapag tinitingnan ka ng mga tao, niluluwalhati ba nila ang Diyos? O sinasabi ba nila, siya ba si Ciano? Sa Ingles, Kristiyano nga ba talaga ang taong ito? O sasabihin ba nila, alam mo, ang taong ito ang nagbigay inspirasyon sa akin na sumunod kay Jesus. Tanong ko lang, ang buhay mo ba ay nagbibigay puri kay Jesus? Iyan ang patunay ng isang taong tunay na nakatagpo ng ebanghelyo. Sige, habang tayo ay nagtatapos, ano ang paksa natin ngayon? Huwag baluktutin ang ebanghelyo. Ang problema mo, hindi mo pa nga alam ang ebanghelyo. Ngayon, alam mo na ba ang ebanghelyo? Pangalawa, naranasan mo na ba ang ebanghelyo? Binagong mga buhay. Alam mo, habang tayo ay nagtatapos, gusto ko si John. Kilala mo ba si John Newton? Si John Newton ang gumawa ng musika na kinanta ninyo. Amazing Grace, how sweet the sound. Sa totoo lang, kung iisipin mo, napakaganda talaga at napakatamis pakinggan ng himig na yon. Maganda ang tunog nun na nagligtas sa isang makasalanang tulad ko. Alam mo ba na si John Newton ay isang mangangalakal ng alipin? Iyon ang kanyang negosyo. Subalit matapos niyang makilala ang Panginoong Hesus, siya ay lubos na nabago. Sinulat niya ang kantang yon, Amazing Grace, kay tamis ng tunog na nagligtas sa isang makasalanang tao. Dati akong ligaw, ngunit ngayon ay natagpuan na ako. Amazing Grace. Hindi ako kung ano ang dapat kong maging. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay kung ano ako ngayon. Iyan ang aking kwento. Hindi pa ako perpekto, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay kung ano ako ngayon. At hindi na ako katulad ng dati kong pagkatao. Amen? Ganyan din ba ang buhay mo? Sige, gusto mo bang maranasan ang ebanghelyo? Sige, yumuko tayong lahat. At para sa inyo na hindi pa lubos na nauunawaan ang ebanghelyo ng biyaya na namatay ang Diyos sa krus para sa inyong mga kasalanan. Hindi mo pa siya pinagkakatiwalaan bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi ka pa talaga nagtitiwala sa Kanya, kundi sa sarili at sa relihiyon mo. Ngunit ngayon, nais kong isuko mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon, ilipat mo ang iyong pananampalataya. Gagawin mo ba? Nasaan ka man? Kung yan ang nais mo, ipagdarasal kita, manalangin ka ng ganito. Panginoong Hesus, inaamin kong ako ay makasalanan.
Inaanyayahan kita ngayon na maging aking Panginoon at tagapagligtas. Inililipat ko ang aking pananampalataya. Inililipat ko ang aking pagtitiwala mula sa relihiyon, sa aking sarili, at sa ibang mga bagay. Ngayon, lubos na akong nagtitiwala sa iyo lamang, Jesus. Ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ngayon, nais kong hamunin ang mga nagtitiwala na kay Kristo. Nais kong sabihin ninyo na simula sa araw na ito, hindi na ako mahihiya sa Ebanghelyo. Ibahagi ko ang Ebanghelyo. Panginoong Hesus, ipinapanalangin ko ang lahat ng narito na magawa naming sabihin tulad ni Pablo, ako ay may pananagutan. Ako ay masigasig at hindi ako nahihiya sa Ebanghelyo. Ito ang iyong kapangyarihan upang magbago. Panginoon, baguhin mo ako sa pagbabahagi ng Ebanghelyo para sa iba. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Pagpalain kayo.